Magandang umaga po sa atin mga kapatid. Noong nakaraang sermon natin sa Aklat ng Mga Gawa ay pinag-aralan na po natin yung isang makasaysayang tagpo sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ni Saulo sa daan ng Damasco. Ito po yung kabanata, ito yung unang kabanata na nagsaysay o nagsalaysay sa atin sa unang pagkakataon patungkol sa pagliligtas ng Panginoon kay Saulo. Napag-aralan natin mga kapatid na napakapambihira ng tagpong ito dahil mismong ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay mula sa mga patay ang kumatagpo kay Saulo upang ipakilala ang kanyang sarili na siya ay si Jesus na kanyang pinag-uusig. Ang tagpong yaon ang bumaliktad ng lahat ng teolohiya ni Saulo dahil yung inaakala niya na pagdilingkod sa Diyos ay isa palang malaking paglaban sa Diyos. At yung inaakala niya na kinalulugdan ng Diyos ang kanyang ginagawa ay isa palang kamuhi-muhing gawain sa harapan ng Diyos. Sa tagpong ito na pag-aralan natin mga kapatid na si Saulo ay isang taong dating nasa kadigliman ng kamalian na naliwanagan ng katotohanan. Sa tagpong ito, si Saulo ay nabulag ng dahil sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos na kanyang nakita. Kaya sa halip na siya ay pumasok sa Damasco bilang isang manguusig ng mga mananampalataya, ito ay nabaliktad. Siya ay pumasok sa Damasco na isang bulag na tao na iniintay kung ano ang ipapagawa sa kanya ng Panginoon. Ngayong umaga ay ipagpapatuloy natin ang kwentong ito sa kasaysayan ng pagliligtas ng Panginoon kay Saulo. Subalit sa pagkakataong ito, ang makikita natin ay ang pagkasangkapan ng Panginoong Yesus sa isang hindi kilalang alagad para magministeryo sa bagong mananampalataya na kalaunan ay magiging dakilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit bago nating basahin ang ating teksto, tayo humingi sa Panginoon ng tulong sa ating pag-aaral. O aming Diyos na marunong sa lahat na nakakaalam ng aming mga iniisip at ng aming pong kalagayan ng puso, kami muling lumalapit sa inyo na inyo pong ihanda ang aming kaisipan para sa pagkaunawa ng iyong banal na kasulatan at ang aming puso sa pagtanggap ng mga katotohanan. Nawa Panginoon ay inyong ariin na ang pangangaral na ito ay maging kasangkapan sa paglago ng iyong mga anak. At ito ay patuloy na magdala sa amin upang maging masunurin sapagkat ang iyong salita ang nagbibigay ng garantiya ng resulta kapag kami sumunod ng malaya sa iyong mga salita. Maraming pong salamat sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapatidaan niya po kayo buksan ang inyong mga Biblia. Ito po ay sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 9. Talata po natin ay 10 hanggang 18. Aklat po ng mga gawa. Ang kabanata po natin ay talatang 10 hanggang 18. Acts chapter 9 verses 10 to verse 18. Babasahin ko po sa inyo ang salita ng Diyos sa salin ng ang Biblia. Verse 10. Ngayon nga'y may isang alagad sa Damasco na nagangalang Ananias at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa lansangang tinatawag na Matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa mga nagangalang Saulo, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya ay nananalangin. At nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito
kung gaanong karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ng lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kaniya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kaniya na sinasabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatawid bagay si Jesus, na sa iyo'y nagpakita sa daan na iyong pinanggalingan, ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. At pagdakay ng alaglag mula sa kanyang mga mata, ang mga parang kaliskis, at tinanggap niya ang kanyang paningin, at siya ay nagtindig, at siya ay binautismuhan. Mga kapatid, binasa po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 9, talatang 10 hanggang 18, naway pagpalain ng Panginoon ang nagsusugo niyang salita. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga, na dating malupit na taga-usig, ngunit naging matapat na tagapangaral part 2. Ito po ay continuation ng ating pong mensahe noong nakaraang linggo. Pero sa umagang ito, bago nating makita ng tuluyan ang mga naging malaking pagbabago sa buhay nitong si Saulo, may napakagandang katuruan tayong makikita mula sa mga talatang ating binasa. At ito yung ating mensahe ngayong umaga. Maaaring kasangkapanin ng Diyos ang isang ordinaryong alagad para tulungan ang isang bagong mananampalataya upang malaman niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ito yung isang napakahalagang makikita natin dito, isang hindi kilalang alagad ang kinausap ng Diyos upang tulungan ang isang bagong mananampalatayang si Saulo na kalaunan ay tatawagin ng Diyos para sa gawain ng pangangaral at magiging isang pilar o isang haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Dito ay makikilala natin sa ating pong talata o nakilala natin sa ating talata ang isang hindi kilalang alagad ng ating Panginoong Yesus na ang pangalan ay si Ananias. Na gusto kong liwanagin sa inyo na meron pong mga kapangalan itong si Ananias sa Biblia. Una po ay sa Acts chapter 5, kung inyong maalaala, ay merong isang nagngangalang Ananias na merong ang asawa ay si Safira, na kung saan ay pinarusahan ng Diyos ng kamatayan nang dahil sa kanilang pagsisinungaling sa banal na Espiritu. Pagdating naman po natin ng Acts chapter 23 verses 1 to 5 and Acts chapter 24 verse 1, ay muli nating malalaman o makikita ang pangalang Ananias, but this time itong Ananias na ito ay isang saserdote. Actually siya ay isang high priest o pinunong saserdote na mangunguna sa pag-uusig kay Apostol Pablo. Ngayon, itong Ananias na ito na tumulong kay Apostol Pablo, kay Saulo, ay isang unknown na alagad. Sa totohanan ay dito lamang natin siya makikilala doon sa account mismo ng pagkakaligtas ni Apostol Pablo sa chapter 9, then sa chapter 22, sa chapter 25. Mababanggit ang kanyang pangalan, pero iisang tao po tinutukoy dito, si Ananias. Now, si Ananias ay isang alagad na biglang lumitaw. At sa kwentong ito at bigla ring mawawala pagkatapos ng tagpong ito. Isang hindi kilalang alagad ang gagamitin ng Diyos para tulungan ng isang alagad na magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita lamang mga kapatid sa atin ang tagpong ito na ang isang alagad na masunurin sa utos ng Panginoong Yesus ay maaaring kasangkapanin para magpalago ng isang bagong mananampalataya. Kaya sana makita natin ang katotohanan ito sa ating buhay paglilingkod.
matutunan nating sundin ang maliwanag na utos ng Diyos at maging kagalakan sa atin na maging kasangkapan sa pagsasakatuparan ng mga plano ng Diyos. Mapatid, sa umagang ito, gusto ko at nais ko sana na makita ninyo na kahit kayo ay mga ordinaryong miyembro lamang ng iglesia, kung ikaw ay magiging masunurin sa kautusan ng Panginoon na magdisipulo o tumulong sa mga nangangailangang Kristiyano sa kanilang paglago sa pananampalataya, ay maaari kang kasangkapanin. Ang kailangan lamang natin ay ang isang puso na handang sumunod sa utos ng Panginoon. Sa umagang ito, isang puntos lamang po ang gusto kong pag-aralan natin, dahil nga sabi ko sa inyo, ito ay pagkapatuloy lamang. Nung nakaraang linggo, 2 puntos nung nakaraang pangangaral, 2 puntos ang aking ibinahagi sa inyo. Sa verse 1 and verse 2, nakapag-aralan natin si Saulo, ang tao na nasa kadiliman ng kamalian. Then sa verses 3 to 9, si Saulo, ang tao na naliwanagan ng katotohanan. Ngayon naman po, yung last point natin, si Ananias, ang tao na sinugo para tulungan si Saulo. Siya po yung kinasangkapan ng Panginoon para matulungan ang isang bagong mananampalataya. Sa ating pong teksto, makikita natin na ipinapakilala si Ananias bilang isang makadiyos na Hudyo at isang tunay na alagad ng ating Panginoong Jesucristo na tila ay pamilyar sa tinig ng Panginoon. Maaari itong si Ananias ay isang pinuno ng mga sinagoga sa lugar po ng Damasco, o maaari din na siya po ay isang ordinaryong miyembro lamang ng sinagoga dito sa Damasco. Pero makikita natin dito, itong si Ananias na ito ay kinausap at sinugo ng Panginoon sa pamagitan ng isang pangitain para magministeryo sa taong nagngangalang Saulo. Ang alagad na ito, makikita natin, ay pamilyar sa tinig ng Panginoon. Siya ay isang alagad na sensitibo sa tinig ng Diyos dahil noong nagsalita sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng isang pangitain, makikita natin dito yung kanyang magandang tugon. At ang tugon niya ay ganito, "Narito ako, Panginoon." Sa paraan ng kanyang tugon, maliwanag na hindi ito yung unang beses na narinig niya ang tinig ng Panginoon, o hindi ito yung unang pagkakataon na nagpakita ang Panginoon sa kanya sa pangitain, dahil hindi siya natakot, hindi siya nalito, bagkus ay mabilis siyang sumagot sa tinig at sinabi niya, "Narito ako, Panginoon." Kung inyong matatandaan sa ating huling naging pag-aaral, noong nakakita ng pangitain itong si Saulo, siya ay natakot at siya ay nagulat at nagtanong siya, "Sino ka baga, Panginoon?" Bakit ganito ang kanyang naging reaksyon? Dahil ito yung unang pagkakataon na narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ganon din kung inyong naalaala, itong si Samuel, nung siya ay unang tinawag ng Panginoon. Nung unang magsalita sa kanya ang Panginoon, ay hindi niya ito nakilala. Sa katotohanan, sa kwentong ito, sa aklat ng unang Samuel, ay noong meron siyang narinig na tinig, siya ay bumangon at nagpunta kay Eli. Makalawang beses niya itong ginawa, sapagkat ang inaakala niya ay tinatawag siya ni Eli. Pero sinabi sa kanya ni Eli na paghalata niya na tinatawag siya ng Panginoon, kaya sinabi niya kay Samuel na kapag muling tumawag ang tinig, ang sabihin niya ay, "Narito ako, Panginoon, magsalita ka." Okay, narito ang iyong alagad, magsalita ka. So makikita natin dito na itong mga tao na ito ay nalito. Si Samuel at itong si Saul ay nalito at hindi malaman, hindi nakikilala kung sino ang tumawag sa kanila. Pero iba itong si Ananias. Kaya masasabi nating malaki yung posibilidad na nagkaroon na siya ng mga naunang pangitain, na may pagkakataong kinakausap na siya ng Panginoon, sapagkat kilala na niya ang tinig ng Panginoon. Bilang paglalapat sa katotohanan ito, mga kapatid, dapat maging ganito ang ating pandinig at pagtugon sa bawat panahon
na naririnig natin ang tinig ng Diyos. Subalit hindi na sa pamamagitan ng pangitain, kundi sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos o sa pagbabasa ng naisulat na salita ng Diyos. Dapat meron tayong espiritu na kapag merong nangangaral ng salita ng Diyos at ang Diyos ay nangungusap sa atin, ang iyong tugon ay ito, narito ako, Panginoon. O kung meron pong utos na ibinibigay ang Diyos sa atin at naghahanap siya ng pwedeng suguin, ay maging gaya tayo ni Isaiah na kanyang isinagot sa Panginoon ay, "Hear my Lord, send me." Sana ganito ang maging palagi nating tenga kapag tayo ay nakikinig ng pangangaral at nagbabasa ng kanyang salita. Pero tanong natin ngayong umaga is, ano ba yung ibig sabihin ng pangitain? Ano bang ibig sabihin ng isang tao ay nakakita ng isang liwanag o kaya ay nakarinig ng isang tinig? Mula po ang salitang pangitain o vision ay mula sa salitang Griego na hurama, na nangangahulog ang isang bagay na nakikita, isang pambihirang tanawin na ipinagkaloob ng Diyos, isang kagilagilalas na pangitain. Kung inyong matatandaan ay katulad po ito ng karanasan ni Moses doon sa nasusunog na punong kahoy o tinatawag nating burning bush. Ito ay included sa preaching ni Stephen sa aklat ng Gawa chapter 7 verse 31. At nang makita ito ni Moses, siya ay namangha sa tanawing yaon, hurama, na nang siya ay lumapit upang tingnan mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. So pag sinabi nating hurama, ito po yung isang pambihirang pagkakataon na ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili. Now, ang salitang hurama, ginamit po ito ni Lucas ng 12 beses dito mismo sa aklat ng mga gawa. At minsan lamang itong ginamit outside the book of Acts. At ito ay sa Matthew chapter 17 verse 9. At habang siya'y bumababa mula sa bundok, inutusan sila ni Jesus na huwag ninyong sabihin kanino man ang pangitain o hurama hanggang sa ang anak ng tao ay muling mabuhay mula sa mga patay. So itong binasa natin na ito ay kabilang sa tinatawag nating Mount of Transfiguration o bundok ng pagbabagong anyo, kung saan si Peter, James, and John ay nakakita ng isang vision o pangitain na kung saan ang Panginoong Yesus ay nagbagong anyo, naging maliwanag ang kanyang itsura at kasama niya si Moses at si Elijah. So ang pangitain ay isang kagilagilalas na bagay na ginagawa ng Diyos upang magbigay ng mensahe. Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang nakakakita ng pangitain? Sana wala. Bakit kaya itong si Ananias ay pamilyar sa mga pangitain? Samantalang tayo naman ay hindi. Ano bang meron itong si Ananias na meron siyang nakikita at tayo ay wala? No, hindi ibig sabihin po nito si Ananias ay meron third eye. Okay, baka naniniwala kayo sa third eye na yung may third eye nakakakita ng hindi nakikita ng ordinaryong tao. Wala naman ako nakikitang iba dito. Pero ano ba yung pinagkaiba ni Ananias sa atin? Gusto ko makita ninyo mga kapatid na si Ananias ay nabuhay sa panahon ng paglilipat o tinatawag nating transition period. Samantalang tayo ay wala na sa panahon ng transition period. Tayo na sa panahon na ng fulfillment period. Tayo na sa panahon na naganap na o natupad na. Gusto kong paalala sa inyo na maraming mga himala at mga kababalaghan na nangyayari sa panahon ng transition period na hindi na nagaganap o mangyayari sa panahon ng naganap na o sa panahon na na-fulfill na dahil dumating na ang ating Panginoong Jesucristo. Now, we need to make this clear sapagkat napakarami ng grupo na mga nagsasabi na sila ay nakakakita pa rin ng mga pangitain. Ang ganitong uri ng mysticism ay karaniwan na makikita natin at inaangkin ng mga Pentecostal at ng mga charismatic movement. Kung saan dahil sa kanilang paniniwalang ito, ang salita ng Diyos
ay nagiging pangalawa lamang at hindi prioridad sapagkat mas binibigyan po nila ng bigat ang tinatawag nilang visions or mga new revelation. Kapatid, marami sa mga pinakamasamang pang-aabuso sa modernong Kristyanismo ay ang mga charismatic movement na ganito ang paniniwala. Kanilang pinapaniwala na ang mga tao ay na ang kanilang mga tagasunod ay dapat makinig sa kanila sapagkat may mga bagong revelation ang Diyos sa kanila. Gusto kong tandaan natin mga kapatid na hindi na natin kailangan ang extra biblical revelation sa pamagitan ng mga pangitain sapagkat nasa atin na ang kompletong salita ng Diyos. Kompleto na ang Biblia. Lahat ng nais ng Diyos na malaman ng tao ay kanyang isinulat na sa kanyang banal na kasulatan. Kaya merong mahigpit na utos ang aklat ng Revelation sa magitan ni Apostol Juan na walang sino man ang maaaring magdagdag at magbawa sa salita ng hulang ito. Ang ibig sabihin, hindi na natin pwedeng tingnan na ang Diyos ay mangungusap sa atin sa pamagitan ng mga bagong revelation o ng mga pangitain sapagkat naisulat na ang kompletong salita ng Diyos. Kaya ang paalala ko sa inyo, kapag kayo ay nakakarinig o kayo ay nakakapanood ng mga tao na umaangkin na sila ay mayroong mga pangitain, gaano man ito kaganda sa pakinggan, kung ito ay sumasalungat sa maliwanag na nakasulat na salita ng Diyos, dapat natin itong tanggihan at hindi natin ito dapat paniwalaan. Sa ganitong mga pag-angkin ng mga tao sa ating mundo, ipanandigan natin ang sigaw ng reformasyon na sola scriptura. Ang Biblia lamang ang sapat at tamang pamantayan at sukatan ng lahat ng bagay. Lahat ng ating doktrina, lahat ng ating pamumuhay ay dapat nakabase at nakaayon sa salita lamang ng Diyos. Kaya ang punto ko sa inyo mga kapatid, timbangin natin ang anumang karanasan sa pamagitan ng nakasulat na salita ng Diyos. Now, tingnan natin ngayon kung ano yung laman ng pangitain. Balikan natin yung verse 11 and verse 12. Ano yung sinabi ng pangitain ng Panginoon kay Ananias? Verse 11 muna. Magtindig ka, pumaroon ka sa lansangan tinatawag na matuwid, at ipatong mo ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nanalangin. So makikita natin dito, there is a command. Ito yung pinapaalala ko sa inyo mga kapatid, na kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia para tayong nakakarinig ng pangitain. Ibig sabihin, katulad ng pangitain na ito na salita ng Diyos, nag-uutos, meron tayong dapat na maging tugon. Dito po si Ananias ay tumanggap ng pangitain ng salita ng Diyos at merong utos sa kanya. May mahalagang misyon na ipinapagawa ang Panginoon kay Ananias. At ano yon? Tulungan at gabayan ang taong nagngangalang Saulo, na isang dating malupit na taga-usig ng mga mananampalataya, na siya ay kanyang patungan ng kanyang mga kamay upang tanggapin niya ang banal na spirito at manag-uli ang kanyang paningin. Sinabi din po dito yung instruction kung saan niya makikita. Makikita daw niya ito sa daang matuwid at ipagtanong niya sa bahay ni Judas, ang nagngangalang Saulo na taga Tarso. Now again, mababanggit uli dito ang isang pangalan ng alagad na hindi pamilyar, si Judas. Now, mas pamilyar ang pangalang Judas, pero hindi ito yung mga Judas na mababasa natin na katulad ng Judas Iscariote. Hindi rin ito si Judas na kasama sa 12 alagad. Hindi ito yung Judas na kapatid ng Panginoong Yesus. Hindi ito yung Judas na ang pangalan ay Barsabas. Hindi ito yung Judas na taga Galilea. Hindi binanggit kung kung taga-santong Judas na ito, pero siya ay na doon nakatira sa malapit sa daan ng matuwid. At siya isang alagad na tinanggap sa kanyang bahay
ang isang Saulong bulag. Dito lang po mababanggit ang pangalang Judas na ito. Now, let us try to think for a meantime, yung pangitain, yung utos sa kanya. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon sa langsangang tinatawag na matuwid. Ipatong mo, ay pagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saulo na lalaking taga Tarso. Sa tingin ninyo, ano kaya ang naiisip ni Ananias nitong mga panahon na ito? Iniisip siguro ni Ananias na baka mali yung kanyang nadinig. Iniisip niya, tama kaya itong aking napakinggan? Hahanapin ko itong si Saulo ng Tarsus? Hahanapin ko yung believer's enemy number one? Hahanapin ko yung isang tao na humahanap sa amin para kami puksain? Teka, parang suicide yata yung ipinapagawa sa akin ng Panginoon. Isipin niyo na parang balik tayo sa panahon ni Adolf Hitler. Isa kang Hudyo. Tapos bigla na lang may magsasabi sa iyo, punta kay Hitler. Hanapin mo siya. Parang teka, suicide to. Kasi nga ang ginagawa ni Hitler noon ay ipinapapatay niya ang mga Hudyo. Pero ang gagawin mo bilang isang Hudyo, pupunta ka doon para hanapin itong Hitler. Ganito po yung sitwasyon. Si Ananias, nananahimik sa kanyang bahay, kinausap ng Panginoon at inutusan ng isang pambihirang utos. Hanapin mo yung Saulo. O ka lang sana ako sinabing, basta Saulo. Diligyan po ng description. Saulo ng Tarso. Kaya hindi nakapagtataka na ganito ang sinagot ni Ananias sa tinig ng Panginoon. Sabi ng verse 13, ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nagpaliwanag. Nababalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginagawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Therefore, mga kapatid, kilala po nitong si Ananias kung sino yung ipinapahanap sa kanya ng Panginoon. Alam niya na kaaway nila ito. Alam niya na meron itong sulat mula doon sa mga saserdote sa Jerusalem upang gapusin, hanapin ang mga mananampalataya. Ibig sabihin, hindi ignorante itong si Ananias sa nangyayari. Kalat na po ang pangalang Saulo ng Tarso sa komunidad ng mga mananampalataya na siya yung nagpapasimuno ng pag-uusig at pagwasak sa iglesia. Nagaya nga ng ating pagkaral last week, parang ang kanyang hininga ay ang puksain ang mga Kristiyano. Nalalaman ni Ananias ang kapagsikan ni Saulo, hindi ito isang chismis lamang, kundi isang totoong bagay. Kaya makikita nyo dito, bagamat itong si Ananias ay isang tapat na lingkod ng Panginoon, pero alam niya na ang pagpunta kay Saulo ay parang pagpunta sa bibig ng isang leon na handa kang sakmalin at handa kang luray-lurayin. Siguro mga kapatid, if we're going to put ourselves sa kalagayan ni Saulo, ni Ananias, maintindihan natin ang concern niya. Alam niyang kung ano yung kayang gawin at alam niya kung ano yung gustong gawin nitong si Saulong ito. Kaya bilang isang tao, kahit na siya isang mananampalataya, ay inisip pa rin ni Ananias ang kanyang kaligtasan sa kamay ni Saulo. Sa pananaw kasi na Ananias, napakahirap gawin ng utos na ito ng Diyos. Sapagkat inuutusan siyang hanapin si Saulo, ang kinatatakutang taga-usig ng iglesia, ang taong pumatay kay Stephen, ang bumibihag sa kanyang mga kasama, ang mga nanggugulo sa kanilang mga iglesia. Kaya natural lamang bilang isang tao, intindihin natin itong si Ananias, na siya ay merong pangamba, na meron po siyang naramdamang takot. Subalit, lahat ng kanyang pangamba, lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang agam-agam ay nawala nung muling nagsalita sa kanya ang Panginoon.
At ano yung sinabi sa kanya ng Panginoon? Nagpawala ng kanyang takot. Verse 15 and verse 16. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaron ka sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin upang dalhin ng aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel, sapagkat sa kanya'y aking ipapakilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin ng dahil sa aking pangalan. Eto mga kapatid, makikita natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagbigay ng assurance kay Ananias, naglaho ang kanyang mga pangamba at ang kanyang takot. So ang punto ko dito mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos ay nagsasalita, ang takot ay napapalitan ng kapayapaan at ang alinlangan ay napapalitan ng katiyakan. Nung muling nagsalita ang Panginoon at nalaman ni Ananias kung ano ang plano ng Panginoon kay Saulo, nawala ang kanyang takot, nawala ang kanyang pangamba, sapagkat ipinalam sa kanya ng Panginoon na si Saulo ay kanyang pinili, na si Saulo ngayon na isang sisidlang hirang para sa kanya. Sinabi din sa kanya ng Panginoon ang plano niya kay Saulo upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, ng mga hari at ng kanyang mga kababayan sa Israel. Ang plano ng Diyos, si Saulo na dating kaaway ng Ebanghelyo ay magiging pangunahing tagapangaral ng Ebanghelyo sa lugar ng mga hintil, sa lugar ng mga hari at maging sa kanyang mga kababayang Israelita. At ganoon din ipinaalam ng Panginoon kay Ananias ang kanyang plano kay Saulo sa kanyang pagdurusa, sapagkat sa kanya'y aking ipinakilala kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin ng dahil sa aking pangalan. Dahil mananampalataya na rin itong si Saulong ito at dahil mangangaral na din siya ng salita ng Diyos, siya ay mangangaral ng Ebanghelyo, ang pag-uusig na dinaranas ng mga mananampalataya ay mararanasan din ni Saulo. At sa katotohanan, later on, mapag-aralan natin na mas higit pa nga ang kanyang dinanas na pagdurusa sa ibang mga mananampalataya. At ito isang reality na nagpapaalala sa atin na bilang isang mananampalataya, expect persecution. Kasama ito sa plano ng Diyos sa pagpapalago sa atin. Kaya ito yung napakagandang paalala at punto natin. Mga kapatid, ang makapapawi ng takot at pangamba ng isang mananampalataya ay ang nagpapayapang salita ng Diyos. Hindi natin sinasabi na the moment you become Christians, hindi ka na magkakaroon ng pangamba, na hindi ka na magkakaroon ng takot. Pwedeng mangyari ito sa mga mananampalataya. Subalit ito ang napakaganda. Ang pwedeng magpayapa sa iyo sa kabila ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig, ng mga problema ay ang nagpapayapang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang buhay ng mga mananampalataya ay hindi paligtas sa takot, sa pagdududa o maging sa mga pangamba. Si Ananias mismo ay isang tapat ng alagad. Ngunit nang utusan siyang hanapin si Saulo, ang kinatatakutan taga-usig na puno siya ng pangamba at nakaramdam ng takot. Ang kanyang naging unang reaksyon ay hindi sigaw ng katapangan, kundi pag-amin ng pangamba at takot. Pero paano muli nawala ang kanyang takot? Nung muling nagsalita ang Panginoon at nagbigay ng garantiya sa kanya ng kanyang gagawin at mangyayari. Kaya tandaan niyo ito mga kapatid, hindi ang sitwasyon ang nagpakalma kay Ananias, kundi ang garantiya ng salita ng Diyos. Ito yung sinasabi nating pwede kang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng mga kabagabagan. Na pwede kang magkaroon ng kapayapaan sa gitna ng bagyo sa buhay. Meron ako napanood minsan
na isang video ng isang pamilya na habang bumabagyo at tinatangay ang kanilang bubong, ang pamilyang ito ay umaawit ng papuri sa Panginoon. Ang common reaction natin is kapag ganito is mangamba at matakot. Pero doon sa video na iyon, nakaka-amaze yung gawa ng Panginoon na habang nakikita nila, binibidyohan nila na yung bubong ay nawawala, eh sabay-sabay silang, nandun sila sa ilalim ng kanilang lamesa at umaawit pa rin sila sa Panginoon. Ang makapagbibigay ng kapayapaan sa isang taong mayroong kabagabagan ay ang nagpapayapang salita ng Diyos. Dito, nakita natin ang pagiging soberano ng Diyos. Ang pananaw ni Ananias batay sa kanyang pagkakilala kay Saulo. Pero ang pananaw ng Diyos ay batay sa kanyang plano para kay Saulo. Kay Ananias, si Saulo ay isang kaaway. Pero sa Diyos, si Saulo ay isa ng kakampi. Dahil si Saulo ay kanya nang pinili. Kaya ito ay hindi kwento tungkol sa naging desisyon ni Saulo, kundi ito'y kwento tungkol sa soberanong biyaya ng Diyos na bumago sa puso ng isang makasalanan kahit ang pinakamalupit na kasalanan. So ang tanong natin, bakit ang salita ng Diyos nakakapawi ng takot? Dalawang bagay. Una, dahil ang salita ng Diyos ay naghahayag ng kanyang soberanong pagkontrol. Si Ananias nung una ay natakot dahil hindi niya alam ang buong plano. Pero nung ipinahayag sa kanya ng Panginoon na si Saulo ay isang sisidlang hirang, nawala ang kanyang takot at pangamba. Mga kapatid, ang takot kasi ay dumarating kapag hindi nating alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ito yung malimit na nangyayari kaya tayo natatakot. Tayo ay nag-aalala kung ano ang pwedeng maging outcome kasi we do not know what will happen in the future. Pero tandaan natin mga kapatid ng katotohanan na ang Diyos ay soberano sa kanyang mga plano. Na kapag tayo ay magtitiwala sa Kanya, tayo ay maaring magkaroon ng kapayapaan kahit hindi nating alam ang mangyayari sa hinaharap. Pangalawa, ang salita ng Diyos, bakit siya nakakapawi ng takot? Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng malinaw na direksyon. Ang kautusan ng Diyos ay malinaw. Ang pangako ng Diyos ay malinaw. Kaya hindi tayo dapat matakot sumunod. Halimbawa na lamang, sa panahon ng alalahanin sa material na bagay, ano ang sagot ng salita ng Diyos? Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Ano yung pangako? At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Nag-aalala ka sa iyong pangangailangan, ang sagot ng Panginoon, unahin mo siya. At idaragdag niya ang iyong kailangan. Sa panahon na ikaw ay natatakot mag-ibanghelyo, ano ang pangako ng Panginoon? Acts 1:8. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Banal na Espiritu at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Sa panahon ng kapanganiban, panghawakan mo ang Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking palalakasin ka. Oo, aking aalalahanin ka. Ito yung assurance ng mga mananampalataya kay Kristo. Kapatid, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Kaya ang nakita natin dito, nung marinig ni Ananias ang salita ng Diyos, ang kanyang takot ay napalitan ng tapang at ang kanyang kaduwagan ay napalitan ng katapangan. Sana ganitong tugon natin kapag tayo ay nakakarinig ng pangangaral, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ating pong angkinin, ating pong paniwalaan, ating pong isabuhay ang kanyang salita.
Paano daw po matatagpuan ni Ananias si Saulo? Hindi na siya nanguusig, hindi na niya hinahanap ang mga mananampalataya, bagkus matatagpuan niya itong si Saulo na nagpapakumbaba, bulag, at nananalangin. Sabi ng verse 11, sapagkat narito siya ay nananalangin. Now, bilang isang Pariseo, sigurado naman tayo na itong si Saulo na ito ay nananalangin kahit dati pa. Pero malamang mga paulit-ulit na panalangin, katulad ng napakinggan ko kaninang umaga, paulit-ulit lang. Pero sa pagkakataong ito, inilarawan po ng pangitain na itong si Saulo ay matatagpuan ni Ananias na nananalangin. At ano kaya ang kanyang pananalangin? Maaari sa pagkakataon na ito, si Saulo ay nananalangin na ng seryoso mula sa kanyang puso, mula sa kanyang isip, na meron siyang pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, sa mga naging pag-uusig niya sa mga mananampalataya, sa naging pag-uusig niya sa ating Panginoon, sa kanyang naging paglaban sa Diyos. Malamang nananalangin siya ngayon kung ano ang kailangan niyang gawin at kung papaano maitatama ang kanyang pagkakamali at kung ano ang ipapagawa sa kanya ng Diyos. Dahil sinabi sa kanya ng Diyos, sinabi ng Panginoon sa kanya nung siya'y nasa Damasco, ay intayin niya kung ano ang ipapagawa sa kanya ng Panginoon. So ang ibig sabihin, habang itong si Saulo ay nananalangin, maaring kasama sa kanyang pinapanalangin, Panginoon, ano po ang iyong nais na gawin ko? Kaya makikita natin na habang itong si Saulo ay nananalangin, nakakita siya ng pangitain. Bulag siya, pero nakakita ng pangitain. Tandaan niyo ito, ang pisikal na kabulagan ay hindi hadlang para makita ang espiritual na katotohanan. Ang ibig sabihin, kahit ang isang tao ay bulag sa kanyang pisikal na mata, hindi ito hadlang para makita niya yung katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya makikita natin, kahit bulag si Saulo, ito ang kanyang nakita. Nakita niya, verse 12, ang isang lalaki na nagangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Dito nakikita na po ni Saulo yung pagpapatuloy nung sinabi yung katotohanan nung sinabi sa kanya ng Panginoon doon sa daan ng Damasco. Naiintayin niya yung mga magsasabi sa kanya kung ano yung kanyang gagawin. Now, if you're familiar with the book of Acts, makikita nyo dito na 2 beses nangyari itong gatong senaryo. Una, itong ating binasa, si Ananias, merong pangitain na siya ay inuutusan ng Panginoon na magpunta kay Saulo para patungan ng kamay, para tumanggap ng banal na spirito at matanggal ang kanyang pagkabulag. On the other hand, nakita natin dito sa verse 12, na ganon din ang ginawa ng Panginoon kay Saulo. May pangitain din na ibinigay ang Panginoon kay Saulo na may darating, very specific, na isang lalaki na ang pangalan ay Ananias, na siya'y papatungan ng kamay upang ma-restore ang kanyang paningin. Alam nyo, ganito rin po yung nangyari kay Pedro at kay Cornelio sa chapter 10. Mapag-aralan natin ito sa susunod nating pag-aaral. Ang Panginoon ay nagbigay ng pangitain kay Peter patungkol dun sa marumi at hindi maruming pagkain. On the other hand naman, itong si Cornelio ay tumanggap din ng pangitain sa Panginoon at sa pangitain na ito ay kailangan niyang isugo o ipasundo ang isang tao na nagangalang Pedro. So ano yung makikita natin ditong katotohanan? Kapag ang Diyos ay may ipinapagawa, siya ay kumikilos hindi lamang sa isang tao, kundi sa lahat ng taong sangkot upang ihanda ang puso, isipan at sitwasyon para maganap ang kanyang layunin. Ang pinakita natin dito, habang inihahanda ng Panginoon si Ananias sa pagpunta kay Saulo, inihahanda din ng Panginoon si Saulo sa kanyang pagtanggap sa pagministeryo ni Ananias. Kaya anong magandang punto makikita natin dito? Tandaan nyo ito, kapag kalooban ng Diyos,
Siya ang magbubukas ng daan, maghahanda ng mga tao at mag-aayos ng pagkakataon. Kapag kalooban niya ng Panginoon, kapatid, tandaan mo, siya mismo ang magbubukas ng pintuan. Kaya, ang aplikasyon nito, kung may pinapagawa, iniuutos ang Diyos sa iyo, tandaan mo, hindi ka uutusan ng Diyos sa sitwasyon na hindi niya muna inihanda. Kaya sa iyong pagministeryo, sa iyo pong pag-iibanghelyo, sa iyong pagdidisipulo, sa mga pananaway, sa mga pagpapayo, sa mga sitwasyon ng iyong buhay, huwag mong pilitin ang resulta. Dahil kung kalooban ng Diyos, siya ang magbubukas ng puso mo, siya magbubukas ng puso niya, siya ang gagawa ng paraan habang ikaw ay sumusunod. Parang may mga ngumingiti ah. Hindi ito tumutukoy lamang sa pag-ibig. Hindi ito tumutukoy sa bawat sitwasyon ng buhay natin. Dumarating tayo minsan na tayo naiinip, na para bang saradong-sarado ang pintuan. Kapatid, kapag sinaraduhan ng Panginoon ang pintuan, huwag mong piliting buksan. May panahon kung kailan niyang bubuksan ng Panginoon. At kapag binuksan ng Panginoon, hahawiin niya ang lahat ng hadlang para mangyari ang kanyang kalooban. Kaya makikita ninyo, yung pagpunta ni Saulo sa Damasco is God in the making. That is not an accident. Hindi ito isang aksidente lamang na parang biglang naisip ni Saulo na makapunta kaya ng Damasco. Hindi ganito eh. Nakikita natin dito, orchestrated ito ng Diyos. Plano ito ng Panginoon. Siya yung naglagay ng lahat ng bagay na nangyayari. Kaya makikita natin dito mga kapatid, na kahit po yung mga ginawa nitong si Saulo na pag-uusig sa mga mananampalataya ay kasama sa plano ng Diyos. Yung pag-alis ng mga mananampalataya sa Jerusalem para magtungo sa iba't ibang lugar, kasama yun sa plano ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos, iligtas itong si Saulo patungo sa daan ng Damasco, gamitin si Ananias para tulungan siya dahil yung 3 araw at 3 gabi na siya ay bulag at hindi kumain at uminom ay panahon ng pagsisiya sa kanyang sarili at pagkatapos ng 3 araw ipinakita na ng Diyos sa kanya. Ito yung plano ko sa iyo, Saulo. Pinili kita para sa kaligtasan at pinili kita para maglingkod sa akin. Now, meron akong gusto ring makita dito, mga kapatid, na napakahalaga na bibigyan ko rin ng medyo mahabang paliwanag. Nabasa na po natin yung chapter 9 verses 1 to verse 18. Mapapansin niyo po dito, kung kayo ay medyo nagkaroon ng matang mapagsaliksik, may mapapansin po tayo dito na 3 paglalarawan o 3 salita na ginamit para ilarawan ang mga mananampalataya. In verse 1, chapter 9, verse 1 and verse 10, tinawag ni Lucas ang mga mananampalataya bilang mga alagad. Disciple, ang ibig sabihin ay learner of Christ, mga taong sumusunod kay Kristo at nag-aaral kay Kristo. The common word na ginagamit sa mga mananampalataya noon, disciple. Pero pagdating ng Acts chapter 9, verse 2, matatandaan nyo dito na tinawag naman ni Saulo ang mga mananampalataya na mga nasa daan. Ito yung lumang salita na ginamit ni Saulo para ilarawan ang mga mananampalataya. At sinabi ko sa inyo, yung salitang mga nasa daan ay minsan lamang ginamit sa Biblia at dito lang ito makikita sa aklat ng mga gawa. Nang ibig sabihin, kaya siya tinawag ni Saulo na mga nasa daan ay dahil sila ay dumadaan kay Kristo. Sila ay kasama ni Kristo. Naniniwala sila na si Kristo lamang ang daan patungo sa langit. Now, sa ating teksto na binasa in verse 13, masin nyo dito na tinawag ni Ananias ang mga mananampalataya sa Jerusalem na ano? Mga banal mo sa Jerusalem. Now, ito na po yon. Kapag tinawag kang alagad, tinawag kang mananampalataya, pag tinawag kang mga nasa daan,
o tinawag kang Kristiyano na babanggitin sa Acts chapter 11, verse 26. Dito nag-originate yung salitang Kristiyano sa Acts 11:26. Siguro kapag ganito yung mga tawag sa iyo, madali mong tanggapin. Madali mong sabihin, oh sige, Kristiyano ako, I'm a Christian, I'm a believer, I'm a follower of Christ, I am a disciple of Christ. We can easily accept those names. Pero paano kaya kapag tinatawag mong sarili mo, tinatawag kang banal, o ang tawag sa iyo ay santo? Ano ang magiging tugon mo? We can easily, parang tanggapin, brother! Pero para pag tinawag kang, oy, saint, alam nyo, madali natin tanggapin ito, pero palagi ko medyo marami sa atin dito nag-aalinlangang sabihin na banal ako or santo ako. Is there a time in your life that you have told to somebody, banal ako? By the way, ako nga pala si Saint. Ako nga pala si Saint Mark, si Saint Andrew, di ba? Si Saint Paul, si Saint Paula. Have you ever, pwede mo sabihin, I'm brother, I'm sister, I am Christian, pero yung sabihin mong ikaw ay santo o banal, parang hindi, nakakapag-alangan. Alam niyo kung bakit? Ganito po yan. Ang dahilan kasi dyan, una, karamihan sa mga tao, at kahit sa mga Kristiyano na, hindi natin nalalaman yung tunay nitong kahulugan ayon sa bagong tipan. Nahiya tayong sabihin na tayo mga banal o tayo ay mga santo dahil iniisip natin na ang banal, lalo na ang isang santo, ay isang tao na nabuhay ng merong mataas na antas ng kabanalan kaysa iba. Ayaw kasi nating magmukhang mayabang. Baka hindi tayo maintindihan ng mga taong kausap natin kapag sinabi nating santo na ako. Lalong-lalo na kapag ang kausap ninyo ay Roman Catholic. Bakit? Sa theology ng Roman Catholic, na siyang mayroong napakalaking impluwensya sa kahulugan ng pagiging santo, para sa kanila ang santo ay tinuturing na isang super person. Ito yung isang tao na mayroong napakataas na debosyon kay Kristo. Ito yung isang tao na nabuhay, na mayroong mataas na debosyon kay Kristo, at pagkatapos ay namatay. At pagkatapos ay ikinanonize. Nang ibig sabihin po nito, pag sinabing canonize, ikaw ay binigyan o ginawang isang pamantayan sa espiritualidad. At meron din tayong idea na kapag santo, iginagawa ng mga ribulto o kaya ng mga stained glasses doon sa mga simbahan. Meron din tayong idea na kapag santo, ito yung mga tao na pinapanalanginan. Ito yung mga tao na kapag nanalangin ka sa kanila, ay pwede kang tumanggap ng mga, pinag-aralan natin, treasury of merit, ng mga pagpapala. Kaya dahil po sa kaisipan na ito, marami sa atin ang hindi ginagamit ang salitang santo. Kaya kapag ikaw ay ganito yung nasa isip mo na kahulugan ng pagiging santo, for sure you will be hesitant to say, I am a saint. I am a holy one. Hindi mo kayang banggitin yon kung ito yung laman ng isip mo. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na ang paboritong tawag ni Pablo sa mga Kristiyano ay mga banal. Malimit kapag siya'y sumusulat sa kanyang mga iglesia sinusulatan, ang address niya ay mga saint or mga believer. For example, sa Romans chapter 1, verse 7, ganitong sinabi ni Pablo, sa lahat ng mga iniibig ng Diyos sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Then sa Ephesians chapter 1, verse 1, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa umagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at mga tapat kay Kristo Jesus. Sa iglesia ng Corinto, sa kabila na ito ay very problematic church, napakaraming problema, he addressed the Corinthian church as mga banal
or mga saint in the Lord. Now, ano bang ibig sabihin pag sinabi nating saint? Ayon sa Biblia, ayon kay Pablo, para magamit natin ito. Mula ito sa salitang Griego na hagios. Nang ibig sabihin nito ay inilaan, mga ibinukod, mga pinapaging banal. Ito yung mga taong inihiwalay mula sa mundo at inilaan para sa Diyos. So pag sinabi nating mga santo, isang tao na banal dahil siya'y inihiwalay mula sa kasalanan at sa kamunduhan at inilaan para sa banal na layunin ng Diyos. In short, para kay Pablo, lahat ng mga sumampalataya na sa Panginoong Jesucristo ay banal na. Lahat ng mga mananampalataya kay Kristo ay mga santo na. Sa Biblia, kahit ang pinaka hindi kilalang tao na sumampalataya kay Kristo ay isang banal, isang santo, kahit hindi ka pa namamatay, kahit hindi ka pa nakanonize, kahit wala kang statwa. Kung ikaw ay isang mananampalataya na kay Kristo, ikaw ay isang santo. Kaya kapatid, mga banal, mga santo ng Santo Tomas Reformed Baptist Church, huwag tayong mag-alinlangan na tayo ay tawaging mga banal o tawagin natin ang ating mga sarili ng mga santo. Dahil ito ay paglalarawan sa mga mananampalataya kay Kristo. Kung meron man tayong pag-aalinlangan na tawagin ang ating sarili na mga santo, ito'y dahil hindi tayo namumuhay na tulad ng mga nararapat sa isang banal o mga santo. Ang ibig sabihin, magkaroon ka lang ng alinlangan na tawagin ng sarili mo kung talagang nabubuhay ka sa kasalanan. Na talagang ikaw ay hindi nabubuhay ng merong kabanalan. Kaya tandaan niyo ito mga kapatid, ang pagiging banal ay titulo na hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil tayo ay na kay Kristo. Huwag niyong tingnan na ang pagiging banal ay dahil titulo. Ang banal ay dahil tayo ay na kay Kristo. Ang tanong, bakit napakahalagang maintindihan natin na tayo ay mga banal? Ang sagot, dahil tayo ay produkto at nagiging ng ayon sa ating iniisip. Kung ano ang iniisip mo, yun ang ginagawa mo. Sabi nga ng Kawikaan 23 verse 7, sapagkat kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, ay siya rin niya. I want you to hear from this pulpit, kapatid, you're holy. You're a saint. Not because of what you do, but because of what Christ have done to us. Naging banal tayo, naging santo tayo, hindi sa mga bagay na ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Sabi ni A.W. Tozer, ang lahat ng sinasadyang asal ng tao ay nauuna at nagmumula sa kanyang mga iniisip. Kung ano ang pinag-iisipan natin, kapag malaya tayong mag-isip, iyan ang tunay nating pagkatao o malapit nating maging. Kaya kung ano yung lagi mong iniisip, magiging ganun ka. Kaya kung lagi mong iisipin na ako ay banal, ako ay santo, ako ay pinalaya na sa kasalanan, ako ay dapat mamuhay sa kabanalan, whatever you think, it will become of you. Kaya isipin mo kapatid, tayo ay santo kay Kristo. Kaya kailangan nating matutong mag-isip ng ayon sa Biblia tungkol sa ating kalagayan kay Kristo. Kailangan nating maunawaan ang ating pagkakilanlan kung nais nating lumago sa praktikal na kabanalan. Eh ano ba dapat na maging pagkakilanlan ng mga mananampalataya? Tayo ay na kay Kristo. Tayo ay pinapaging matuwid. Tayo ay pinapaging banal. Kaya tayo ay mga banal. Kaya tayo ay mga santo.
Kaya ang ating hamon sa atin mga kapatid, ang katotohanan ito ay makita sa atin. Na walang pag-aalinlangan na pwede niyong i-practice mamaya na instead you say brother or sister, you may call saint. Para maging pamilyar tayo sa terminong ito na ginamit ni Saulo o ni Pablo sa kapwa mananampalataya. I know for sure it will be somewhat parang medyo nakakahiya, pero you need to use to it. Kasi ganito tayo, tayong mga santo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo santo sa harapan ng mga tao dahil nakikita nila tayo ay nakakagawa pa ng kasalanan, but before the eyes of God, we are all saints because of Christ. At panguli, ano yung naging bunga ng pagsunod ni Ananias? Sa verse 17 hanggang verse 18. Now, inutusan po ng Panginoon si Ananias na magpatong ng kamay kay Saulo. Now, ang pagkapatong na ito ng kamay ni Ananias kay Saulo ay isang gawa ng pagkilala. Ito po ay pagtanggap kay Saulo bilang kapatid sa Panginoon. Now, sa unang pagkakataon, tinawag ni Ananias na kapatid, brother Saul, kapatid na Saulo. Ang isang dating kaaway, ngayon ay kakampi na. Ang isang dating kaaway, ngayon ay kapatid na sa Panginoon. Ito ang kayang gawin ng ebanghelyo sa tao. Yung kaaway mo ay pwede mong maging kapatid sa Panginoon. Yung maging pinakamasamang tao sa mundo can become a brother or a sister to us in Christ. Ganon din, ipinalam din ni Ananias kung sino ang nagsugo sa kanya para hanapin si Saulo. Sabi again, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo nagpakita sa daan na iyong pinanggalingan ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, itong marakal ay lalong nagpatibay sa kaisipan nitong si Saulo na talagang muling nabuhay ang Panginoong Jesus dahil hindi lamang sa kanya nagsalita ang Panginoong Jesus, kundi mismong kay Ananias. Kaya kinonfirm, na-confirm ni Saulo na talagang buhay nga itong Jesus na ito dahil nagsugo siya ng isang tao na ang ngalan ay Ananias. Eh hindi naman niya kilala kung sino yung Ananias na ito. At hindi rin siya kilala. Hindi rin kilala ni Ananias kung sino yung Saulo. Pero sila'y pinagtagpo ng Diyos sapagkat merong iisang Panginoon ang gumawa sa kanilang buhay. At ano nangyari? Pagkatapos mapatungan ng kamay ni Ananias si Saulo, matapos napuspos siya ng Banal na Espiritu, biglang mayroong lumaglag na parang kaliskis sa kanyang mga mata, kaya muli siyang nakakita at pagkatapos ay nagpabautismo si Saulo. Now, yung pong nalaglag ang kaliskis sa mga mata, sa buong kasalutan, tandaan ninyo na ang pagkabulag ay isang spiritual na metaphor. Ginagamit ito bilang paglalarawan sa mga tao na kung saan ay bulag sa katotohanan ng ebanghelyo. Yung mga kaliskis na nahulog sa mata ni Saulo ay simbolo na sa oras na yon ay tunay na niyang naliwanagan o tunay na siyang naliwanagan sa katotohanan ng ebanghelyo. Kumbaga naging clear na sa kanyang lahat. Nung siya ay nandoon sa pagkabulag, iniisip niya ito ng mabuti, pero nung natanggal ang kanyang mga mata, parang pagkamulat nito sa espiritual na katotohanan. Ito yung tandaan natin. Ang lahat ng tao ay pinanganak na bulag sa espiritual at tanging ang Diyos lamang ang makapagbubukas ng kanilang mga mata. Yan ang aming laging panalangin sa aming mga bisita, sa aming pong mga regular na dumadalo, na nawa kahabagang kayo ng Diyos, nabuksan ng Diyos ang inyong mga spiritual na mata upang inyong makita ang katotohanan. Na gaya ni Saulo, nakita niya ang katotohanan na ang tanging tagapagligtas ay si Jesus. Yan din sana inyong makita na ang tanging makapagdadala sa inyo sa kalangitan ay ang tinapos na gawa ni Jesus. Na kapag kayo'y sumampalataya sa Kanya, siyang magdadala sa inyo sa kaharian ng Ama. So mga kapatid, wala na pong masyadong sinabi
tungkol sa kung ano ang nangyari pagkatapos na si Saulo ay napuspos ng Espiritu. Not like the other sa Book of Acts, chapter 2, nung napuspos ng Espiritu, nagkaroon sila ng speaking in tongue. Nung napuspos ng Espiritu, itong si Stephen, nakapangaral siya, nakagawa ng mga himala. Nung napuspos ng Espiritu, itong si Philip, nakapangaral siya ng matapang at nakapaggawa ng mga himala. Dito walang masyadong minention kung ano ang nangyari kay Apostle Paul o kay Saulo matapos niyang tumanggap ng banal na spirito o mapuspos ng banal na spirito. Pero ito isang bagay. As we go forward sa mga susunod na mga aklat, ang mga kabanata, makikita ninyo ang lahat ng bagay na nagawa ni Saulo na naging Pablo ay dahil sa pagpuspos sa kanya ng banal na spirito. Meaning to say, ang pagkapuspos ng banal na spirito ay hindi lamang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kapangyarihang magpagaling ng mga karamdaman, kundi isa dito ay ang pagkakaroon ng katapangan na ipangaral ang ebanghelyo at magkaroon ng katatagan na tanggapin ang lahat ng pagdurusa ng dahil sa ebanghelyo. At anong kanyang huling ginawa? Matapos niyang tanggapin at puspusin ng banal na spirito at makakita ng katotohanan, ang sabi dito, siya ay tumayo at nagpa-bautismo. Mga kapatid, sa aming mga bisita, sa aming mga regular na dumadalo, ito ang unang hakbang ng pagsunod kay Kristo. Kung ikaw ay talagang totoo ng mananampalataya, na natanggal na ang kaliskis ng iyong pagkabulag ng dahil sa ebanghelyo ni Kristo, ito ang katotohanan ng dapat mong sundin, magpabautismo. Ito ang iyong pagpapahayag sa publiko na ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Gusto ko makita ninyo what Saul did is not an ordinary thing. Hindi madali ho yung kanyang ginawa. Nabasa lang siya naglublob sa tubig. Tandaan ninyo, nagpunta siya ng Damasco bilang isang mag-uusig. Pero after 3 days, siya'y binautismuhan sa pangalan ni Jesus na kanyang inuusig. Ito po'y isang radical change. Isang napakatinding pagbabago ng kanyang pananaw, paniniwala, at pamumuhay. Ito'y larawan ng isang taong tunay na naligtas. Bilang konklusyon, ang pagkakaligtas si Saulo ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay isang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi si Saulo, hindi si Ananias, ang Diyos ang gumawa sa simula, sa gitna, at sa dulo ng kaligtasan ni Saulo. Lahat na nangyayari sa pagkaligtas si Saulo ay mula sa Diyos. Hindi hinanap ni Saulo ang Panginoon. Napaka-clear. Saul is not looking for Christ. What we can see is Christ is looking for Saul. Si Saulo ang humanap, ang Diyos ang humanap kay Saulo at hindi ang Saulo ang humanap sa Diyos. Pinili siya ng Diyos nung una pa man para maligtas at pinili para maging lingkod at maging apostol. Kaya bilang hamon, dahil ang Diyos ay soberano sa kanyang mga plano, kapatid, magtiwala tayo. Pinili na tayo sa kaligtasan at tinatawag tayong maglingkod sa Kanya. Gayong nalalaman mo ngayon kung gaano kasoberano ang Diyos, gaano kaganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Bilang isang Kristiyano, paano ka tutugon sa panawagan sa iyo? Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Sumunod ka sapagkat ang biyaya ay nasa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, nakita namin ang iyong pagiging soberano kung paano ka nagplano ng lahat ng bagay. Kita namin ang iyong kapangyarihan na gumamit kahit ng isang hindi kilalang alagad. Maaring after ng pangangaral na ito, makalimutan na namin ang pangalang Ananias sapagkat mas mangingibabaw ang pangalang Saulo. But Lord, tulungan niyo kami na makita na kahit ang isang ordinaryo at hindi kilalang alagad, kung magiging masunurin
kung magiging matapat, ay maaari mong gamitin para sa iyong kaharian. Tulungan niyo kami na maging gaya ni Ananias na handang sumunod. Nagkaroon man ng takot at pangangamba, pero matutong magtiwala sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tumugon sa iyong mga salita. Habang tayong lahat nakapikit na kayo ko, mga kapatid, kung ang Diyos ay nangungusap sa iyo sa pamagitan ng pangangaral ngayong araw na ito, kung meron kang utos, panawagan, kung meron kang pangako na nakita ngayong umaga, tumugon ka sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sa aming mga bisita at mga regular na dumadalo, nakita ninyo ang ginawa ni Saulo. Pagkatapos niyang makita ang katotohanan, na si Jesus lamang ang Diyos at tagapagligtas, siya'y sumampalataya. At pagkatapos niyang makita ito, siya'y nagpabautismo. Nawa, ito'y maging totoo rin sa iyo. Kung ikaw ay tunay nang namulat sa katotohanan, ikaw ay tumugon sa tubig ng bautismo. Tayo po'y magkaroon ng ilang sandali ng ating katahimikan bilang tugon sa mensahe na ating napakinggan. Let's pray. Panginoon, nawa ang iyong salita ay makapangyarihang gumawa sa buhay ng iyong mga anak. Ito ay kumilos, magbago, at magdala sa amin upang sundin. Ano man ang iyong naging panawagan sa amin, ano man ang iyong naging pagkilos sa amin, tulungan niyo kaming mag-respond. Tulungan niyo kaming tumugon ng merong katapangan at merong pagsunod. Ito po ay amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo.